Hi guys, for today's video, ang ituturo ko sa inyo is kung paano mag-connect sa inyong Ruigi. Dun sa mga nag-avail at nagpa-upgrade sa akin ng Ruigi EW1200G Pro OpenWRT. So, meron kasi yan naka-hide na isang SSID kung saan pwede mong access yung inyong Ruigi para ma-configure nyo siya. In case na wala pa kayong vendo, is ito yung gagamitin nyo para ma-access nyo yung admin. So, start natin, no? Ngayon, pupunta tayo sa inyong settings, no? Click nyo yung settings. Then, under ng Wi-Fi, yan, meron kayo makikita na add network. Yan. Kung marami kasing nakalist yan, scroll down nyo lang and then click nyo yung add network. Yan. Kung mapapansin nyo, back ko lang, wala dito yung sinasabi ko na RG admin. So, makikita mo lang dito is yung VLAN tag 5G and VLAN tag. Okay, so dalawa yan eh. Nawawala isa. Ito to. So, na-rename ko lang. So, ngayon, start na tayo. Click add network. Then, SSID. So, sundan nyo lang yung sinend ko sa inyo na settings. So, ito, RG_admin. Then, security, make sure na naka-WPA, PA2 personal, yan. Then, password, yan. Password na Jedemon. Sorry, mali. Yan. Then, dito sa hidden network, dapat naka-yes. Or kung iba naman yung cellphone nyo at walang nakalagay na hidden network, basta meron kayong, may yung ibang cellphone is merong advanced option. Then, baka nandun yung hidden networks. Dapat naka-yes or naka-check. Then, once na na-fill upan nyo na yan, tama, i-save nyo na lang by clicking check or save. Yan. So, automatic, kapag bukas yung inyong Ruigi, magko-connect na yan. Or in case na hindi siya mag-automatically connect, makikita nyo naman dyan sa inyong list ng wireless available yung pangalan ng RG admin. So, yan. So, ngayon, already connected na tayo, no? So, ang bigay ng IP pala niya is same as default IP, 192.168.110.1. So, in this video, nakakonect na tayo kay Ruigi. Pwede na natin siya ma-access via Google Chrome. Yan. So, yung kung kanina, hindi natin siya ma-access kasi wala tayong connection dun sa ating Ruigi. So, 192.168.110.1. Yan. And then, enter. Yan. So, dito naman, yung set ng password, no? Ito is, ibinibigay ko naman sa inyo right after ng payment. So, ilagay nyo lang yung inyong password, corresponding password. Yan. Yan. Then, yan. Nabuksan na natin si Ruigi. So, after nito, pwede nyo na siyang ma-change yung VLAN ID. Pwede nyo ma-change yung SSID name. Pwede nyo ma-change yung VLAN tag na naka-default sa atin. And, even right after pala na i-reset nyo to is permanent na ito yung setup ninyo, no? Naka-VLAN tag na kayo na 22 or something na kung ano yung pinakonfig nyo. Halimbawa, VLAN 22. So, naka-VLAN 22 na yan. Kahit i-reset pa natin ng ganito. Yan. So, time to reset. Ayan. So, kung mapapansin nyo, RG admin. So, kapag nag-reset naman kayo dito is, nandyan pa rin, existing pa rin yung RG admin since na-add nyo na siya sa inyong wireless
network. So, ang mangyayari dito is, halimbawa, nagpalit na kayo ng SSID before, no? Ngayon, kapag nag-reset kayo, babalik lang siya sa configuration na VLAN tag, no? Yung original natin na sinet up o nire-configure na VLAN 22 or 23, 24, then VLAN tag, change mo yung nakalagay sa SSID, babalik lang siya doon kapag kayo ay nag-reset. So, ngayon, antayin lang natin na lumabas yung RG-admin at yung VLAN tag na names. So, estimate natin na mag-reset ang ating Luigi is 1 minute. Okay. Yan. Meron na siyang RG-admin and then ito yung VLAN tag. Then ito yan yung VLAN tag 5G. So, dito, i-stop ko muna yung video and then the next video naman yung kung paano kayo mag-change ng SSID and change ng VLAN tag ID. Then right after nun, i-share ko din sa inyo kung paano nyo naman, halimbawa, meron na kayong bendo. O sige, explain ko sa inyo the next video. So for the meantime, short video muna tayo for connecting your cellphone or laptop to Luigi using its default IP address, no? So hanggang dito na lang muna yung video. Maraming salamat. Antabayan nyo na lang yung next video and update ko kayo.